Nais mo na bang makamtan ang isang bagay na matagal mong pinapangarap, ngunit pakiramdam mo ay palayo ito ng palayo sa paglipas ng panahon? Ang pangarap na yon, ang pag-asa, ang hangarin na matagal mong ipinaglalaban, paano kung sabihin ko sa iyo na ang sandali na iyong hinihintay ay darating na? Ang universo ay tahimik na nag-aalin ng lahat ng bagay para sa momentong ito. Maaaring pakiramdam mo ay isang habang panahon ang lumipas, ngunit ang mga bituin ay nakahanay na, at ang sagot na matagal mong hinahanap ay malapit nang magbukas. Ang iyong tadhana ay tinatawag, at ito ay mas malapit kaysa sa iyong inaasahan. Maghanda dahil malapit na ang magic na magbabago ng lahat. Sa mga taon, dala mo ang isang hiling na malalim sa iyong puso. Marahil ay binubulong mo ito sa tahimik na mga panalangin, o baka naman ito'y itinagong matagal na, nakatago sa likod ng mga pagdududa at takot. Ngunit kahit sa pinakamahihinang sandali, pinanghahawakan mo ang pag-asang iyon, alam mo na balang araw, sa paraang hindi mo inaasahan, ito ay magiging totoo. Ngayon, nakinig ang universo, at ang oras ay dumating na. Hindi ito isang ordinaryong araw, ito ang sandali kung kailan magbabago ang lahat. Ang mga bituin ay nagsasanib, ang mga enerhiya ay gumagalaw, at ang banal na plano ay nagbubukas. Ang hiling na matagal mong pinapangarap ay hindi na isang malayong pangarap kundi isang pangako na natutupad. Habang binabasa mo ang mga salitang ito, malaman mong handa nang sagutin ng langit ang iyong hiling. Panahon na upang buksan ang iyong puso, magtiwala sa proseso, at maghanda para sa pagbabago na malapit nang mangyari. Ang iyong tadhana ay papalapit na, at mas maganda pa ito kaysa sa iyong inaasahan. The long wait, understanding the power of patience. Sa kulturang Filipino, may kasabihang matagal nang ipinasa, sa bawat pagnanasa may panahon. Ang ibig sabihin nito ay may tamang oras para sa lahat ng bagay, at ito ay isang malalim na katotohanan na madalas nating nakakaligtaan, lalo na kung tayo ay desperado na sa pagbabago o pag-unlad. Kapag may gusto tayo, nais natin ito agad. Ibinubuhos natin ang ating puso, gumagawa tayo ng mga hiling, nagsisindi ng mga kandila, at nagdarasal ng buong puso. Ngunit ang oras, at minsan pati na rin ang tadhana, ay nangangailangan ng pasensya. Maaaring ilang buwan, o kahit taon, na ang nakalipas mula nang maghintay ka para sa sandaling ito. Baka naramdaman mo na ang iyong mga pangarap ay unti-unting nawawala, na ang natitira lamang sa iyo ay duda at kalituhan. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na sa lahat ng panahong ito, ang iyong hiling ay maingat na inihahanda para sa iyo, kahit hindi mo ito nakikita? Ang pasensya ay isa sa pinakamahalagang espiritual na gawain sa pananampalatayang Filipino. Madalas tayong humihingi ng tulong sa panalangin, orasyon, at mga ritual upang matulungan tayong mag-manifest ng ating mga hangarin. Ang mga gawain ito ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng isang bagay mula sa universo, kundi sa pagtitiwala na darating ang tamang panahon para makuha natin ang ating ninanais. Maaaring magsindi ng kandila, mag-alay ng bigas, o magdasal para sa gabay, ngunit nauunawaan natin na ang oras ay may mahalagang papel sa pagtupad ng ating mga hiling. Itinuturo ng espiritualidad ng mga Filipino na ang paghihintay ay hindi tanda na hindi tayo naririnig, kundi isang tanda ng banal na pagkakahanay. Kapag tayo ay naghihintay, lumalakas ang ating pananampalataya, at sinubok ng universo ang ating katatagan. Sa mga sandali ng katahimikan, doon natin natutunan na magtiwala sa proseso, at malaman na ang tamang sagot at mga biyaya ay inihahanda para sa atin sa mga paraang hindi pa natin ganap na nauunawaan. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pangangailangan na magmadali, lalo na kapag ang buhay ay tila tumitigil. Ngunit minsan, sa panahon ng paghihintay, tayo ay hinuhubog, inihahanda para sa sandaling ang ating puso at isipan ay ganap ng handa upang tanggapin ang ating mga hiniling. Katulad ng mabagal ngunit matatag na paglago ng palay sa bukirin, ang iyong hiling ay lumalago at umuunlad. Ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, at bawat araw ng paghihintay ay isang hakbang patungo sa pagtupad ng pinakamalalim na hangarin ng iyong puso. Sa bawat paglipas ng araw, natututo tayong magtiwala na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang oras. Ang paghihintay ay hindi isang pag-aaksaya ng panahon, ito ay isang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Ang mga hiling natin ay may kani-kanyang tamang panahon ng pagdating, at kapag dumating ang oras, makikita natin na ito ay mas maganda, mas tumpak, at higit sa inaasahan natin. Kaya't patuloy lang sa pagninilay, sa pagdarasal, at sa paghihintay, dahil ang tamang panahon ay malapit na. The universe timing when the stars align.
Isa sa mga pinakamalalim na turo sa espiritualidad ng mga Filipino ay ang paniniwala sa konsepto ng tadhana at kapalaran. Ito ay ang pag-unawa na may mas malaking plano na nagpapaandar sa ating buhay, isang plano na higit pa sa ating mga agarang nais o kahit sa ating pangunawa. Ito ang paniniwala na kahit sa pinakamalalim na sandali ng duda, kailangan natin magtiwala na ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, inaaligin ang lahat ng bagay para sa atin. Naranasan mo na ba ang isang sandali kung saan ang lahat ay parang nagkakasunod-sunod sa tamang oras? Maaaring isang tila ordinaryong pangyayari na biglang nagdala sa iyo sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ito ang tinatawag nating banal na timing, ang sandali kung kailan ang universo, gamit ang lahat ng puwersa nito, ay nagdadala sa iyo sa tamang lugar. Para sa mga Filipino, ang pakiramdam ng timing ay malalim na konektado sa ating pananampalataya at ang ating pag-unawa kung paano gumagana ang universo. Hindi ito random at hindi rin ito magulo. Ang universo, katulad ng mga bituin sa langit, ay sumusunod sa isang perpektong ritmo, ginagabayan tayo patungo sa katuparan ng ating mga hangarin kapag dumating na ang tamang panahon. May isang kasabihang Filipino na tumatak sa atin, ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Hindi lamang ito isang pangkaraniwang obserbasyon, ito ay isang espiritual na katotohanan na malalim na tumatatak sa ating kultura. Makikita natin ito sa ating mga ritual, mga panalangin, at pati na rin sa ating mga tradisyong pampamilya. Nagtitiwala tayo na ang bawat panahon ay may layunin at ang bawat sandali ay may kahulugan. Sa ating pagiging impasyente, madaling makalimutan na ang tamang panahon ay kadalasang nangangailangan ng paghahanda, pagmumuni-muni at minsan, katahimikan. Sa konteksto ng iyong hiling, ang sandali ng paghihintay ay hindi isang tanda na ikaw ay nakalimutan. Hindi ito nangangahulugang hindi ka pinapansin ng universo o na ang iyong mga pangarap ay hindi totoo. Sa halip, ito ay ang universo na tinitiyak na lahat ay handa na upang maipakita ng perpekto, tulad ng iyong inaasam. Parang pagtatanim ng buto, bagamat hindi mo agad makikita ang paglago, ang lupa ay tahimik na nagtatrabaho, pinapalago ang buto, hanggang sa ito'y handa nang lumabas sa ibabaw. Para sa mga Filipino, ang mga ritual ay madalas isinasagawa upang parangalan ang banal na timing. Nagsisindi sila ng mga kandila, nagdarasal, at nag-aalay ng pasasalamat para sa mga biyayang darating pa lamang. Hindi ito tungkol sa pagmamadali o pagpipilit na mangyari ang mga bagay-bagay. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang universo ay may natural na ritmo, at kapag dumating na ang tamang oras, makikita mo ang bunga ng iyong pagsusumikap. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng gabay ng isang tarot reading, isang dasal, o simpleng pakiramdam na natamo mo sa mga tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, ang universo ay nagpapakita sa iyo na ang lahat ng bagay ay umaayon na. Kapag tumigil tayo sa pagpipilit na mangyari ang lahat ng bagay, kapag binitiwan natin ang pangangailangang kontrolin ang lahat, binubuksan natin ang ating mga sarili sa kagandahan ng banal na timing. Ang universo ay nagtatrabaho kasama mo, hindi laban sa iyo, upang matupad ang iyong hiling. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang pananampalataya, pasensya, at pagtitiwala ay ang mga susi upang mabuksan ang pinto patungo sa ating mga nais. Ang sandali kung kailan ang lahat ay nagkakasunod-sunod ay isang biyaya mula sa universo sa iyo, isang sandali kung saan ang lahat ng hirap, mga panalangin, ritual, at paghihintay ay sa wakas ay magkakaroon ng kahulugan. Manifestation in action, the signs from above. Sa kulturang Filipino, may malalim na paniniwala sa kapangyarihan ng mga senyales at simbolo. Mula sa kumikislap na kandila hanggang sa biglaang pagpapakita ng mga hayop o bagay, naniniwala ang maraming Filipino na ang universo ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng mga banayad na mensahe. Ang mga senyales na ito ay hindi aksidente, ito ay paraan ng universo upang gabayan tayo patungo sa katuparan ng ating mga nais. Kung may nangyaring hindi inaasahan, baka ito'y may ibig sabihin. Kung may nangyaring hindi inaasahan, baka may malalim na kahulugan ito. Kapag tayo ay nagmamanifest ng ating mga nais, hindi lang ito tungkol sa paghiling ng isang bagay at paghihintay na magmamagically lumitaw ito. Ito ay tungkol sa aktibong pakikilahok sa proseso, pag-alin ng ating enerhiya, at pagbibigay pansin sa mga senyales na ipinapadala ng universo. Ang mga senyales na ito ay kadalasang banayad na bulong mula sa universo, tinutulungan tayo patungo sa susunod na hakbang sa ating paglalakbay. Halimbawa, maaaring napapansin mong paulit-ulit ang mga numerong lumalabas, marahil 11 oras 11 minuto o 333. Para sa maraming Filipino,
ang mga pagkakasunod-sunod ng numerong ito ay pinaniniwala ang mga senyales mula sa banal na nagsasabi na ikaw ay nasa tamang landas o na ang iyong mga panalangin ay naririnig. Hindi bihira para sa isang tao na makakita ng paru-paro at ipaliwanag ito bilang senyales na may pagbabago na darating o makaramdam ng biglaang pagbabago sa enerhiya kapag gumagawa ng isang mahalagang desisyon. Ang mga maliliit na kaganapang ito, ngunit may malaking kahulugan, ay lahat bahagi ng proseso ng manifestation. Ang manifestation sa kulturang Filipino ay malalim na nakaugat sa pananampalataya, panalangin at ritual. Kapag nagsindi tayo ng kandila at binubulong ang ating mga hiling sa kalangitan, hindi lang tayo humihiling, nagpapadala tayo ng isang malakas na signal sa universo. At kasabay ng panalangin o hiling, mahalaga ang ating kakayahan na makinig sa tugon. Hindi laging malalaking gestures ang pagsasalita ng universo. Minsan, ang sagot ay dumating sa anyo ng isang panaginip, isang pagkakataon, o isang hindi inaasahang pagkakataon. Kailangan nating matutunang makinig, buksan ang ating mga puso at isipan, at tanggapin ang gabay na ibinibigay sa atin. Kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng pagmamanifest ng isang hiling, tignan mo ang iyong paligid. Bigyang pansin ang mga taong iyong nakikilala, ang mga senyales na natatanggap mo, at ang mga damdamin na lumitaw sa loob mo. Lahat ng ito ay mahalagang bahagi ng proseso ng manifestation. Katulad ng paniniwala ng mga Filipino sa kutob, gut feeling, ang mga intuitive na pang-amoy na ito ay ang paraan ng universo upang gabayan ka patungo sa tamang lugar. Mahalaga ring tandaan na ang manifestation ay nangangailangan ng aksyon. Habang ipinapadala ng universo ang mga senyales at gabay, kailangan mo ring gawin ang mga hakbang na kinakailangan upang matupad ang iyong hiling. Hindi sapat na maghintay lamang ng passive. Ang konsepto ng Filipino ng bayanihan, tulong-tulong ang komunidad, ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Minsan, ang universo ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga tao sa paligid natin, tinutulungan tayo patungo sa tamang lugar, sa tamang oras, at sa tamang mga tao. Napansin mo ba ang mga senyales kamakailan? Isang biglaang mensahe mula sa isang matandang kaibigan, isang piraso ng payo na parang umaakma sa iyong pinakamalalim na iniisip, o isang panaginip na pakiramdam mo ay masyadong totoo upang baliwalain. Hindi ito basta random na kaganapan, ito ay mga sagot ng universo na tinutulungan ka patungo sa tamang direksyon. Magtiwala ka na ang mga senyales na ito ay nagdadala sa iyo patungo sa katuparan ng iyong mga hiling. The answer is coming, what happens when the wish is granted? Sa espiritualidad ng mga Filipino, may malalim na paniniwala na ang biyayang dumating, isang biyaya na dumarating, ay isang sagradong sandali. Isang pagkakataon na nagmamarka ng pagbabago sa enerhiya at nagbabago ng iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang oras ng paghihintay at pasensya ay nagbunga na at ang manifestation ng iyong hiling ay papalapit na. Narinig ka ng universo at ang mga banal na puwersa ay nagsasanib upang dalhin sa iyo ang iyong pinapangarap. Ngunit ano ang nangyayari kapag dumating na ang sagot? Ano ang pakiramdam kapag dumarating ang iyong hiling mula sa universo? Ang sandali ng pagtanggap sa iyong biyaya ay maaaring pakiramdam na parang hindi totoo, halos isang emosyonal na alon na dumadapo sa iyo. Para bang ang mundo ay biglang nagbago at sa isang saglit, ang lahat ay may kahulugan. Ito ang banal na tugon, ang universo ay sumasagot sa tawag na ipinadala mo sa kalawakan. Ang paniniwala ng mga Filipino sa tadhana, destiny, ay nagsasabing walang mga aksidente, kundi mga sandali na talagang nakatakda. Ang iyong hiling ay palaging bahagi ng plano, at ngayon, panahon na upang tanggapin ito. Minsan, ang pagtanggap sa iyong biyaya ay hindi palaging ayon sa inaasahan mo. Hindi laging malaki o agad na halata. Ang universo ay may paraan ng pagpapadala ng mga biyaya sa anyo ng mga pagkakataon, biglaang pagbabago, o pati na rin isang tahimik na pagbabago sa iyong panloob na kapayapaan. Ngunit sa bawat anyo nito, malinaw ang mensahe, dumating na ang iyong panahon. Maaaring magsimula ito sa mga maliliit, tila hindi gaanong mahahalagang pangyayari na unti-unting nagkakaroon ng momentum. Marahil makakatanggap ka ng tawag o mensahe mula sa isang tao na makakatulong sa iyo upang matamo ang iyong mga pangarap, o baka naman makakakita ka ng tamang gabay o suporta eksakto kapag ito ay kailangan mo. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang mga aksidente na ito ay hindi random, kundi mga senyales mula sa universo na ang lahat ay umaayon na sa tamang takbo. Ang proseso ng pagtanggap sa iyong biyaya ay kinasasangkutan din ng pagtanggap sa mga pagbabago na kaakibat nito.
Madalas, ang ating mga pinakamalalim na nais ay nangangailangan sa atin ng pagpapalaya sa ating buhay. Maaaring ito ay ang pagpapatawad sa nakaraan, pagbubukas ng ating sarili sa mga bagong oportunidad, o simpleng pagpapahintulot sa ating sarili na tanggapin ang mga magagandang bagay na darating sa atin. Sa kulturang Filipino, kinikilala natin ang pagbabagong ito bilang bahagi ng pagbabago, change. Hindi dapat katakutan ng pagbabago, kundi yakapin ito, dahil ito ang magpapasok ng mga bagong biyaya sa ating buhay. Halimbawa, maaaring matagal mo nang ipinagdasal ang pagkakaroon ng pinansyal na katatagan, ngunit hindi mo naisip na isang biglaang pagkakataon sa trabaho o bagong negosyo ang magdadala ng kalayaan sa pinansyal. Gayon din, maaaring naghahangad ka ng pagmamahal, hindi mo alam na ang universo ay inihahanda ka upang makatagpo ng isang tao sa tamang panahon. Ang mga sandaling ito ay maaaring magmukhang mga simpleng aksidente, ngunit sa katunayan, ito ay ang universo na sumasagot sa iyong mga panalangin sa pinakaakmang paraan at tamang oras. Habang ang iyong biyaya ay nagsisimula ng magkatotoo, mararamdaman mo ang isang pagbabago sa iyong enerhiya. Para bang ang pinto na matagal nang nakasara ay biglang bumukas. Ang bigat ng paghihintay ay nawawala, at matutuklasan mo na ang lahat ng iyong pinagdaanan, ang mga pagsubok, ang pasensya, at ang pagtitiwala ay nagdala sa iyo sa sandaling ito. Hindi ka nakalimutan ng universo, naghintay lang ito ng tamang oras upang ibigay sa iyo ang tunay na pangangailangan mo. Ngayon na ang iyong hiling ay natupad na, at ang universo ay inayos na ang lahat para sa iyo, panahon na upang magnilay at pag-isipan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng paglalakbay na ito. Ang paniniwala ng mga Filipino sa biyayang dumating, mga biyayang dumarating, ay nagtuturo sa atin na ang bawat biyaya na natamo ay bahagi ng isang mas malaking kosmikong sayaw, isang perpektong sandali ng banal na pagkakahanay. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng iyong nais, kundi ang pagkilala sa mga leksyon na natutunan, ang paglago na naranasan, at ang mas malalim na koneksyon sa universo na iyong nakuha sa buong paglalakbay na ito. Ang mas mahalaga ngayon ay yakapin ang pagbabago na dulot nito. Ang iyong hiling ay hindi dumating sa iyo ng basta-basta. Ito ay maingat na isinama sa landas ng iyong buhay, nilikha upang baguhin ka sa mga paraang hindi mo inakalang posible. Hindi lamang tinupad ng universo ang iyong hiling, kundi inanyayahan ka rin ito sa isang bagong kabanata ng iyong buhay, isang kabanata na puno ng mga posibilidad, paglago, at mas marami pang biyaya. Itinuturo sa atin ng kulturang Filipino na magpasalamat para sa bawat biyaya, malaki man o maliit. Ang pasasalamat ay nasa puso ng ating espiritualidad na nagpapaalala sa atin na parangalan ang mga biyaya na tinanggap ng may kababaang loob at paggalang. Habang patuloy kang sumusulong, tandaan mong manatiling bukas sa patuloy na daloy ng mga biyaya. Magtiwala na ang universo ay may mas dakilang plano para sa iyo. Nasa simula pa lamang tayo. Ang iyong puso ay nakaalin na sa kosmos, at ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Kaya't ngayon na ang iyong matagal na hiling ay natupad na, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa kagandahan ng momentong ito. Pasalamatan ang universo, pasalamatan ang iyong sarili sa iyong pasensya, at maghanda para sa susunod na kabanata, dahil ang kwento ay malayo pa. May mas marami pang inihanda ang universo para sa iyo, at handa ka na itong yakapin.